Okay, Luke chapter 10, verse 30 to 35. Luke chapter 10, verse 30 to 35. Pwede tayong tumayo lahat, basahin natin ang 6 verses na to. Luke chapter 10, verses 30 to 35. Okay, ito yung parable of the Good Samaritan. At since tayo ay nasa preparation ng ating world mission, last time I preached about prayer. Okay, at mahalaga na meron tayong preparation sa prayer. Then kaninang umaga, yung message natin is about self-evaluation. Okay, mga things na kailangan natin tanungin. Naalala niyo pa ba yung mga 4 na tanong? First is, if there is any sin to confess. Second is, if there is a direction to correct. Then third is there any fellowship to connect? And if there is a commandment to carry out. Okay? So, things na mga kailangan natin pag-pray kasi if we are not right with God, hindi tayo be-bless. Okay? At the same time, nakita natin sa Sunday school yung mga example ng mga giver. Okay? At alam ko na maikli lang yon pero I pray na naalala niyo pa rin ba? Ano yung kay Hannah? She gave what she wanted. Tapos yung widow of Saripah, she gave what she needed. Yung yung widow, she gave what she had, yung sa widow, yung 2 mites. Tapos yung lad, he gave what was given to him. Tapos yung panglima, sa Abraham, he gave something that cannot be replaced. No? At sa bagamat hindi kinuha ng Panginoon si Isaac, pero nasa isipan niya, once na kinuha ng Panginoon si Isaac, hindi mo pwedeng i-replace yung ibibigay na yun. But still, they have a good example in giving. So this time, tingnan natin yung Good Samaritan. So basahin natin yung Luke chapter 10, verse 30 to 35. Okay, ready, go? Sa salit-salitan pala tayo. Verse 30, and Jesus answered and said, a certain man went down from Jerusalem to Jericho and fell among the thieves, which stripped him out of his raiment and wounded him and departed, leaving him half dead. And likewise a Levite, when he was at that place, came and looked on him and passed by on the other side. And went to him and bound up his wounds, pouring in oil and wine, and set him on his own beast, and brought him to an inn, and took care of him. Verse 36, ready, go, sabay-sabay tayo, ready, go. Which now these are 3 thinkest is our neighbor unto him that fell among the thieves. Verse 37, and he said, he that showed mercy unto him, then said Jesus unto him, go and do likewise. Okay, so makikita natin dito yung parable about the Good Samaritan. Okay, so makikita natin dito sa parable na to is yung unexpected person, siya yung tumulong. Yung expected person, katulad ng priest and Levite, hindi sila tumulong. Pero ang tumulong is the Good Samaritan. Okay, which is Jew yung itong pinaka makikita natin na tao. But makikita natin dito yung example ng Panginoon. The Good Samaritan symbolizes the Lord Jesus Christ. Yung wounded person symbolizes the lost. Tapos yung tao doon, yung keeper of the inn symbolizes the Christians in every churches. Okay? Isang bagay na makita natin dito, ang Panginoon nag-sacrifice siya for that lost, for that wounded. Pero nakakatuwa na hindi niya sinolo lahat ng pagkikare, kundi iniwan niya rin ito sa keeper of the inn. Okay? At isang bagay na makikita natin sa church, ang Panginoon, He gave His life, ginawa niya na yung sacrifice, pero meron pa rin siyang binigay na opportunity sa atin to serve. Amen? So message natin ngayon is the privileges of supporting missions. Privileges of supporting missions. Okay? Ano yung mga privilege natin as a Christian? As a member of this church in supporting
World Mission. So tayo po muna ay manalangin. Heavenly Father, muli po Panginoon, kami pong muli ay dumudulog sa inyong trono. Nagpapasalamat kami Panginoon sa inyong biyaya at awa. At ganoon din po Panginoon sa every privilege na pinagkakalob niyo po sa amin so that we could still have a part Panginoon sa World Mission. Lord God, alam namin na hindi po namin, wala po kaming kakayanan to save a person. Wala po kaming kakayanan Panginoon para magkaroon ng way Panginoon ng kaligtasan ng mga tao. But Lord God, we are thankful that pwede niyo po kaming gamitin. Pwede niyo po kaming maging instrumento para maihayag sa kanilang Great Commission, para maihayag sa kanilang Gospel of the Lord Jesus Christ about the death, burial, and resurrection. At ganoon din po, pwede niyo po kaming magamit para kami po, Panginoon, ay maging instrumento rin po para makapagsuporta sa gawaing misyon. Lord God, I pray na tulungan niyo po ang bawat mananampalataya na huwag naming baliwalain, Panginoon, ang privilege na pinagkaloob niyo po sa amin. Dalayan ko po, Panginoon, na samantalahin namin ito, Panginoon, because someday harap kami sa inyong harapan, we will take an account, every one of us. At alam namin, Panginoon, na someday mahihiya po kami pag wala po kaming nagawa, especially about the Great Commission na patuloy niyo pong na nasa heart po ninyo, Panginoon. At nais niyo po, Panginoon, na maging kasangkapan po kami. Pagpalain niyo po ang bawat isa at dalayan ko rin po na ito rin po ay maging pagpapala po sa aming mga bisita. Ito na po aming samadalangin sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. Okay, pwede na tayo maupo. So makikita natin, sabi ko nga, may ginawa na yung Good Samaritan, pero meron siyang iniwan. Ang makikita natin dun sa may verse 34, and he went to him and bound up his wounds, pouring in oil and wine, and set him on his own beast, and brought him to an inn, and took care of him. Nakita niyo yung word na makikita natin dito na siya yung mismong ng sugat. Okay? Yung nag-take care sa kanyang sugat, ginamot niya ito, at the same time nilagay niya siya sa inn, and the same time sabi rin sa Bible, he took care of him. Okay, ginamit niya rin yung sa kanyang sariling sasakyan, yung yung kanyang beast, yung kanyang yung sinasakyan na hayop. Okay, para dun sa tao na to. But the same time sa verse 35, nung malis siya, nagbigay siya ng 2 pence. Okay, meron ako message dito na ma-preach ko before yung 2 pence is enough. Pero gusto ko mag-concentrate tayo ngayon sa privilege ng sinabi ng Panginoon na o sinabi ng Good Samaritan at the same time sinasabi rin sa atin that he gave a 2 pence which is not enough and gave them to the host and said, take care of him. And whatsoever thou spendest more, when I come again, I will repay thee. Okay? Nagbigay siya ng isang amount na hindi enough, pero sabi niya, alagaan mo siya. At kung babalik ako, kung makakagastos ka pa ng higit sa binigay ko sa iyo at babalik ako, babayaran kita. Amen? Okay, so yun yung tinutukoy ko din dito na privilege. Now, ano yung privilege natin? So, tingnan muna natin dito. God used unexpected people. Katulad nga ng sinabi ko, ang Good Samaritan is an unexpected person because ang nangangailangan is Hudyo. Supposedly, dapat ang tumulong sa kanya kapwa niya Hudyo. Expected na yung priest, expected yung Levite, pero hindi yung Samaritan dahil ninineglect nilang Samaritan. Hindi nila pinapansin ang Samaritan. Pero dito makikita natin dito ang Panginoon, hinalimbawa niya yung sarili niya sa Samaritan. Hinalimbawa niya yung sarili niya sa maliit na, kumbaga para bang unexpected person. Yung mga tao na hindi in-expect na pwedeng gamitin ng Panginoon, katulad ng Samaritan. The same way in World Mission. In World Mission, God uses small churches. Okay? Gumamit ng Panginoon ng example ng small churches, katulad ng small churches of Macedonia. Yung mga church sa Philippi, church sa Thessalonica, yung mga Macedonian churches na ito malilit lang, and yet they became an instrument para magbigay sa misyon. Ginamit niya yung widow of Saripat. Kanina yung pinag-usapan natin. Okay? Yung widow of Saripat na meron na lang kakarampot, 1 meal. Pero ginamit ng Panginoon. Yung lad na merong 2 fish and 5 loaves. Ginamit ng Panginoon at itong Good Samaritan. Now, tingnan natin dito yung mga privileges. Sabi kasi sa akin, Pastor, bilisan mo kasi meron tayong international table. Okay? At nahalata ko na binilisan ko kanina sa Sunday School na memorize nyo naman. Okay? Okay, so number 1, tatlong lang ito. Number 1 is the privilege to share with God's sacrifices.
The privilege to share with God's sacrifices. Alam nyo, sometimes akala natin ang privilege is yung privilege na makapunta sa magandang lugar, yung privilege na yung matikman mo yung masarap na pagkain, yung privilege na makasama mo yung isang taong sikat. Alam niyo, mga privilege na sa tingin ng karamihan ng mga tao. Pero sa Christian life, one of the great privilege that we could have is the privilege to sacrifice with the Lord. Yung magkaroon tayo ng partnership, yung fellowship in His sacrifices. Okay? So makita natin sa verse 34, he took the wounded person, he bound his wound, nagpour siya ng wine, ginamot niya ito, he put it on his own beast, tapos dinala niya sa inn, and he took care of him. He sacrificed something. Pagkatulad din ng Panginoon. Ang Panginoon ang nag-sacrifice siya for the sin of this world, nang nag-sacrifice siya para sa mga tao. Alam niyo ba na hindi niya ginawa lahat-lahat na, o bagamat binigyan niya yung kaligtasan, walang ibang walang makakapag-contribute sa kaligtasan. Isa lang tagapagligtas, si Jesus Christ, ang Panginoon. Pero maliban sa salvation ng tao, may binigay siya sa atin para tayo ay maging bahagi ng Great Commission. Kasi ang gagamitin ng Panginoon, hindi niya ginamit ang anghel para mag-preach. Ang ginamit ng Panginoon is tao. At the same time, hindi niya ginamit ang mga tawag dito, hindi niya ginamit yung kanyang kapangyarihan to provide everything. Okay, karamihan ng mga churches ngayon nagsisimula sa small beginning, sa humble beginning, sa mga house churches. Alam niyo kung bakit? Kasi gusto ng Panginoon ma-experience natin yung bagay na to. At the same time, we could share with His sacrifices. Amen? Okay, so gusto niyang yan. Tingnan niyo yung mga sacrifice ng Panginoon. Hindi ko na kundi tingnan muna natin ano yung mga naging sacrifice ng Panginoon. Several verses lang, alam natin na masyadong marami ito. First thing na makikita yung sacrifice is the sacrifice of becoming one with us. Okay, yung sacrifice of becoming one with us. Bakit sacrifice yan? Because He left heaven. Siya ay Diyos pero nagkatawang tao. Ang sabi diyan sa John chapter 1 verse 14, kaya hindi totoo yung sinabi ng mga ibang religion na ang Panginoon tao lang, hindi siya tao. Siya ay nagkatawang tao. Ang sabi sa John chapter 1 verse 14, the Word was made flesh. One of the name of the Lord Jesus Christ is Word. Okay? At kapag binasa nyo sa John chapter 1, ang pinag-uusapan dyan is no other than the Lord Jesus Christ. And the Lord Jesus Christ was made flesh and dwelt among us. And we beheld His glory, the glory as the only begotten. So paano natin nalaman na si Jesus Christ, He is the only begotten of the Father. Full of grace and truth. Okay? Sacrifice na yun. Yung maging tao lang, sacrifice na yun. Alam niyo kung bakit mag-sacrifice na yun? Sino sa inyo nasubukan nyo maging subukan nyo kahit na isang araw lang na maging pulubi. Halimbawa, maganda yung buhay mo, tapos maging pulubi ka. Okay? Ang Panginoon is Lord of Lords, King of Kings, pinaglilingkuran ng mga anghel, iniwan niya yung kanyang glory, nag-serve dito sa lupa. Okay? Very simple yung kanyang buhay. He dwelt among us. Okay? Hindi siya tumira sa palasyo, hindi siya tumira sa He dwelt among us. Very simple yung buhay niya to the point na kapag nakita mo siya, maraming mga Hudyo hindi siya kinilalang Diyos. Why? He is just an ordinary person sa kanilang tingin. But He is the real Son of God. Sacrifice yun. Another sacrifice na ginawa niya. The sacrifice of bearing our sin in His body. Sabi sa 1 Peter chapter 2 verse 24, who His own self bear our sins. Alam niyo ba na lahat ng kasalanan natin, sa totoo lang tayo ang nag-crucify sa Panginoon. Every one of us, meron tayong sacrifice, meron tayong part dun sa crucifixion ng Panginoon. Okay? Sino sa inyo napanood nyo yung tawag dito, anong tawag doon, yung sa Panginoon, yung sacrifice ng Panginoon? The Passion of Christ. Yan ay isa sa pinakamatinding movie na ginawa para illustrate kung paanong yung latigo na tumatama sa tao. Yung 39 na stripes na yun. At the same time, kung paano siya pinako sa cross. Okay? Maraming mga sacrifice na ginawa ang Panginoon. And that is because of our sin. Listen, tinubos ng Panginoon yung kasalanan natin. Huwag na tayong mabuhay sa kasalanan. Amen? Amen? Kasi tinubos na tayo sa kasalanan. Okay? He bare on the tree.
Sabi nga yung pinaka dyan, being dead to sins, should live unto righteousness by whose stripes we are healed. Sa sakripisyo ng Panginoon tayo ay napatawad. Sa sakripisyo ng Panginoon tayo ay nagkaroon ng buhay na walang hanggan. That is His sacrifice. Another sacrifice na binigay niya, John chapter 15 verse 13. Greater love hath no man than this, that a man lay down his life for his friends. Another sacrifice that He gave is by giving His life for us. Ano lang ito, summary lang ito. For the sake na makita nyo ano yung mga sacrifices na ginawa ng Panginoon. Now, maraming ginawa ang Panginoon na sacrifice. Kasama na dyan yung pagiging simple ng Panginoon. Pero alam nyo ba na bilang isang mananampalataya, one of the things na kailangan nating ipag-pray is, Lord, I want to have a part sa inyong sacrifice. Amen? Yung to sacrifice with Him. Kung siguro kung nandun tayo sa crucifixion ng Panginoon, sino yung tumulong kaya sa Panginoon na magbuhat? Nakalimutan ko ng pangalan yung lalaki na si Simon, no? Simon, hindi yung si Simon Peter, isang tao ng pangalan Simon. Binigyan siya ng privilege. Bagamat sa simula ayaw niya, pero siguro that time na na-realize niya na meron siyang bahagi because hindi man ganun kalayo, hindi man ganun kano, pero at least binigyan siya ng opportunity to bear the cross of the Lord Jesus Christ. Pag-aralan niyo yung yung tao na yun, yung anak nun na saved, makikita niyo kung paano ginamit ng Panginoon that person got saved, iba ng kanyang family. Nasubukan niyang, siguro kung nandun tayo at alam natin ang Panginoon tagapagligtas, it is a privilege na, Lord, kahit natulungan man lang kita sa cross. Okay? May mga things na ginawa ang Panginoon na sacrifice. Kaya nga sinabi ni Apostle Paul. Tingnan nyo sa Philippians chapter 3 verse 10. Philippians chapter 3 verse 10. Ang sabi ni Apostle Paul, that I may know Him. Gusto kong makilala ang Panginoon and the power of His resurrection, pero may binanggit siyang isa. And the fellowship of His sufferings. Kay mamaya, hindi suffering yan. Supper yan, amen? Yung mamaya, hindi pa pala supper talaga kasi tikim lang yan eh. Pero, yung fellowship natin, alam niyo maraming ginawa ang Panginoon that someday we will have fellowship in the light, fellowship in heaven, fellowship na makakasama natin ang Panginoon in His holiness, fellowship na meron tayong eternal life. Pero habang buhay tayo, isa sa pinakamagandang experience natin together with Him is the fellowship of His sufferings. Amen? Are you willing to suffer with the Lord? Okay? Willing ba tayo na mag-suffer with the Lord? Sana ma-realize natin marami pang taong lost. We are thankful na meron tayong air-conditioned church. We are thankful na meron tayong magandang facility. Maganda yung may mga maayos tayo na sound system, may maayos tayong And I thank God for everything na binibigay ng Panginoon. Pero tandaan natin, maraming tao sa labas. Nandito tayo to worship, nandito tayo to be encouraged, nandito tayo to listen to the Word of God, to be challenged, pero paglabas natin, the real mission field sa labas, na kailangan natin mag-share. Kailangan natin magdala ng mga kaluluwa dito sa church. Gamitin nyo lahat ng meron kayo. Yung inyong influence, yung inyong trabaho, yung inyong office, lahat ng pinupuntahan natin, gamitin natin yung opportunity to share the gospel of the Lord Jesus Christ. Sana makita natin ito, no? As we listen to different preaching in the gospel, alam nyo, walang masama na we are encouraged to, halimbawa, gustong-gusto natin ang mga preaching ng patungkol sa encouragement kapag discouraged tayo. Gustong-gusto natin ang preaching about the answered prayer. Gustong-gusto natin ang preaching about encouragement regarding sa mga dapat gawin sa kung paano ka i-bless sa work, i-bless ang family. Maganda yan. Pero tandaan natin, ang buong Bible na to, ang pinaka-sentro ng Bible na to is about the salvation of the lost. So ang gusto ng Panginoon, tignan mo kung paano siya tumingin. John chapter 4 verse 35. John chapter 4 verse 35, say not ye, there are yet 4 months, and then cometh harvest. Behold, I say unto you, lift up your eyes, and look on the fields, for they are white already to harvest. Isang bagay na natin makikita natin sa Panginoon, since nag-sacrifice na siya, ito naman ang request niya. Sana tignan nyo rin yung field the way I see it. Tignan natin yung field the way the Lord Jesus Christ see it. Tignan natin na marami pang loss na kailangan masave.
Hindi lang sa Pilipinas. Alam niyo, one thing na pinagpipray natin sa Iran, pag-pray niyo ang Iran. God is doing something in Iran. Okay? Isang bagay na pinagpipray sa Iran, alam niyo ba na maraming nasa-save sa Iran? At pag-pray natin, once na nalip yung communist dyan, o kaya something na sa Iran, alam niyo, someday, maging open yung place na yan, maging open yung, even ang Middle East, maging open, pag-pray natin na maging open yan na bagamat marami ng mga gawain na nasisimulan sa mga bansa na yan, pero pag-pray natin, it will be open. Okay? Para may share natin yung gospel. Kaya at wag nating tawag dito, wag tayo magbulag-bulagan sa need ng mundo. Matthew chapter 9 verse 37 to 38. If you will just communicate with God, halimbawa makakwentuhan natin ng Diyos. Alam nyo, halimbawa kung nandito ang Panginoon, ano ang pagkukwentuhan natin? I think one of the things na topic ng Panginoon pag nagkwentuhan tayo, Matthew chapter 9 verse 37 to 38, sasabihin, then saith he unto his disciples, the harvest truly is plenteous, but the laborers are few. Church, encourage natin na maraming mag-surrender. Tayong nasa full-time ministry, pakiusap din. Tayong nasa full-time ministry, be an example. Be an example. Dahil yung susunod na papasok sila, maraming pumapasok sa full-time ministry, if they will see somebody na maayos sa Christian life, na ginagamit ng Panginoon. Okay? Alam nyo, maganda na ipakita natin kasi nakakalungkot, maraming magsasabi, no, paghalimbawa, pag pumasok sa Bible College, pumasok sa Bible Institute, alam niyo, maraming mga bagong mananampalatayan that they expect a lot. And they're looking for somebody na maging example. At madaling ma-discourage yan if they will see somebody na hindi maayos ang testimony. Amen? Kaya kailangan maging ano tayo dito. We need to encourage people, kasi sabi sa Bible, the harvest is plenteous, but the laborers are few. Kukunti na lang. Kailangan pa natin na mas marami pa. Pray therefore that the Lord of the harvest shall send forth laborers into His harvest. So ang gusto ng Panginoon is makapagpahayo pa tayo ng marami pang mga manggagawa ng Panginoon. Okay? Now, anong kailangan natin gawin para makapagpahayo ng marami pa? Faith promise, ito makikita natin, through faith promise giving. We give hope for those who were painting in the ministry. Alam niyo ba that we could encourage kapag tayo ay nagkaroon ng bahagi sa World Mission? Pwede mo ma-encourage yung mga nadi-discourage na manggagawa? Marami na manggagawa na discourage. Amen? Pero pwede mo sila ma-encourage. 2 Corinthians chapter 9 verse 10. For he that ministereth seed to the sower, both minister bread to your food, and multiply your seed sown, and increase the fruits of your righteousness. Okay, being enriched in everything to all bountifulness which causeth us, through us, thanksgiving to God. Okay, so isang bagay na makikita natin dito na once that we are ministering seed to the sower, okay, make sure na yung mga nagsusurrender, meron silang sapat na support. Kaya nga meron tayong faith promise. Para hindi sila magmakaawa. Amen? At the same time, tayo mga tumatanggap, huwag naman tayong maging abuso. Amen? Amen? Okay? So gamitin natin ang tama. So but we need to encourage somebody na nasa ministry. Alam nyo, sabi nga nila, nag-usap-usap kami na once na meron kayong mga nakita mga tao na naglilingkod ng tapat at maayos ang testimony, kailangan natin sila encourage. Why? Pag yan yan ay nanupaypay, ang tendency na mawawalan tayo na maayos na manggagawa sa Panginoon. Amen? Encourage natin sila. Through faith promise giving, we encourage the churches to also give. 2 Corinthians chapter 9 verse 2. One thing na gagawin natin once we are giving sa world mission, ang church natin will become an example. Sabi nga dito, for I know the forwardness of your mind, for which I boast of you to the Macedonia that Achaia was ready a year ago, and your zeal hath provoked very many. Yung kwento lang na kapag may ginagawa yung church, nakakalungkot lang dito sa negative ito, yung Corinthians, nangako sila na magsusupport. So kwinento ito ni Apostle Paul sa Macedonia. Yung mga Macedonian churches, nagsupport. Ang problema, yung Corinthians hindi. Kakalungkot,
Pero ibang-iba yung ikwento yung testimony ng church, tapos ma-encourage mo yung mga ibang church. And sabihin ko sa inyo, hindi nyo alam kung anong ginagawa ng bawat churches, even ng Laloma Baptist Church. Hindi nyo pa naririnig yung mga kwento, yung mga things na ano, but we are establishing a good testimony na may mga churches na nagbibigay because of our testimony. Sa 22, itong World Missions natin, may mga pupunta dito ng mga pastors na they were encouraged sa ating testimony. Okay? I think sana matuloy si Pastor Sila. Si Pastor Sila yung pinuntahan naming church doon sa Zamboanga. At gusto niya umattend sa ating World Mission. Amen? So I pray na makasama sila. I pray na makasama natin yung mga churches na pupunta dito na we're encouraged dahil sa testimony ng Laloma Baptist Church. Hindi natin ito pinagmamalaki pero isang kagalakan na gamitin ng Panginoon ng church to be an example. Through faith promise giving, we encourage many to surrender in mission field. Okay? Kung gusto natin na marami pang mag-surrender, anong gawin natin? Magbigay pa tayo. Okay? Philippians chapter 4 verse 15 to 16. Now ye Philippians know also that in the beginning of the gospel, when I departed from Macedonia, no church communicated with me as concerning giving and receiving, but ye only. Alam niyo ba na ang testimony natin bilang isang church, together with the Bama churches, ang sabi nila ito, no? Pag sinuportahan ka ng Bama, no? Sinuportahan ka ng Laloma ng Bama, blessing yan dahil ang mga Bama churches is very faithful pag support. Hindi yan come and go. They will give every month. Okay? At malaking bagay kagad sa kanila once na sinuportahan sila ng Bama. To the point na, alam niyo ba na si brother ni Ranjan, very yung curious siya, sino yung mga Bama churches? Ano yung Bama? And one time sabi niya, pwede ba ako sumama one time kapag may gathering kayo na gusto ko makasama rin sa gathering ng Bama? At hindi nyo rin to alam that we are partner sa Spiritual Leadership Asia. Pero alam nyo ba yung partnership ng Spiritual Leadership Asia? Na tayo rin ay partner sa Ministry Asia. Pag sinerch nyo ang Ministry Asia, 5 church sa Pilipinas ang involved. And one of that church is the Loma Baptist Church. Iba yan sa Spiritual Leadership Asia. Ang Spiritual Leadership Asia is ministry together with the partnership sa Lancaster para magkaroon ng spiritual leadership, pero ang Ministry Asia is ministry from Asia to Asia. Yung Asia mismo magmi-minister sa Asia, at nakakatuwa, karamihan ng mga pastor ng Ministry Asia nandito sa Pilipinas. Kaya Huwag niyong babaliwalain ang impluwensya na ginagawa ng church. At the same time, maraming mga tao na, sabi nga dito, yung alam nila na very faithful ang mga churches ng Bama. So pag-pray natin yan. And through the faith promise giving, we encourage workers that their sacrifice is worth the sacrifice. Nakatulad ni Apostle Paul, ang sabi ni Apostle Paul, but none of these things move me, neither count I my life dear unto myself, so that I might finish my course with joy and the ministry which I have received to testify the gospel of the grace of God. Okay? So makikita natin dito na may mga testimony kung paanong na-encourage ang mga believers. Si Brother Dairol, si Missionary Dairol Silencius, yung ating missionary going to Mexico na galing sa Haiti. Alam niyo, first time niyang nakapunta sa Pilipinas. Ngayon nandun siya sa may Batangas. Tapos sabi niya, Pastor, thank you. Sabi niya dahil nakapag-speak daw sa wala siyang kilala dito sa Pilipinas, pero pagka sinabing Bama, meron siya kaagad speaking engagement. Amen? At sabi niya, bandito ako kay Pastor Abania, tapos nagkwento siya na meron siyang speaking engagement doon sa mga Batangas pastor. Tapos sabi niya sa akin, Pastor, sinabi daw ni Pastor Abania na because of yung recommendation, meron ako mga speaking engagement dito sa So, pwede natin ma-encourage ang mga tao.
Yung gusto ng mag-stop, magtutuloy because we encourage them. Okay? So the privilege of, medyo mahaba lang yung number 1, the privilege of sharing or to share with God's sacrifice. Number 2, the privilege of to trust God for support or to support missions. Okay? The privilege to trust God to support mission. Ito yung privilege natin na magsuporta sa mission. Okay? Luke chapter 10 verse 35. And to the morrow when he departed, he took out 2 pence. He gave them to the host and said unto him, take care of him, and whatsoever, take him of him. Okay? And whatsoever thou spendest more, when I come, I will repay thee. So makita natin dito 2 pence. 2 pence is not enough kung tutusan. He gave something that is not enough. And we need to learn something. Bakit may mga pagkakataon, Lord, bakit ganon? Gusto mo ako maging blessing sa mission, pero bakit hindi mo ako binibless ng sobra-sobra? Okay? Bakit ang Panginoon hindi siya nagbigay ng enough? Ba't hindi siya nagbigay ng sobra? Sana sinabi na lang ng Panginoon, ito yung bayad. And whatever the change, keep the change. Amen? Hindi niya sinabing ganun eh. Tayo, na-expect natin yung word na keep the change. Amen? Okay? Para bang meron tayong tubo. Pero bakit nagbigay siya ng something that is not enough? So that we will experience to trust Him every time. Binigyan niya tayo ng konti para magtiwala. Alam niyo, kagandahan nito sa 1 Kings chapter 17 verse 14. Dalawa lang illustration ko dito for the sake ng time. 2 Kings chapter 17 verse 14. For thus said the Lord God of Israel, the barrel of meal shall not waste, neither shall the cruse of oil fail until the day of the Lord send the rain upon the earth. Ano yung sinabi ng Panginoon dito sa babae, sa widow? Hindi niya sinabing bibigyan kita ng full barrel of meal, full cruse of oil. Hindi niya sinabing bibigyan siya ng punong-puno with extra, hindi. Pero sabi ng Panginoon, the barrel of meal shall not waste. Kung ano yung nakita mong laman niya, nakukonti, every time na titignan mo, meron pa rin yan. Kahit na konti yan, pero hindi magkukulang. Hindi puno, pero hindi nagkulang. Okay? Bakit gusto ng Panginoon na ganyan? Doon sa prayer natin, sa model prayer, one of the prayer na makikita natin doon sa model prayer, give us this day our, hindi yearly, hindi monthly, kundi daily bread. Kasi ang gusto ng Panginoon ganito. Sometimes kapag binigay sa atin ng Panginoon sobra-sobra, anong nangyayari? Nakakalimutan natin siya. Pero pag binigyan niyo tayo ng konti lang, sapat lang, pero ang gusto ng Panginoon, palagi kang tumawag sa Kanya, anong gagawin ng Panginoon? Konti nga, pero hindi maubos-ubos. Konti nga, pero patuloy pa rin nagsusupply. Amen? Alam niyo, ganun ang gusto ng Panginoon eh. Nagbibigay siya sa atin ng hindi ganun karami para magtiwala tayo palagi sa Kanya. He wants us to exercise our faith. And once na meron tayong mga ganitong katulad ng mga commitment na to, sacrificial offering, alam nyo, hindi niya tayo bibigyan ng meron ng malaking halaga, pero bibigyan kanya ng malaking pananampalataya. Amen? Amen? I thank God na from time to time, every time na magbibigay ako ng malaking halaga para sa sacrifice, isa lang pagpapasalamat ko sa Panginoon, Lord, maraming salamat kasi natutuwa lang ako personally dahil hindi ko yan magastos sa sarili ko, pero kaya kong ibigay para sa church. Alam niyo yung pwede kang bumili ng, dito, may mga things akong gustong bilhin. Sabi ko nga sa inyo, may binili akong relo na 985 eh. For the sake lang na meron akong kulay blue na ano eh. Pero, kaya kong bumili ng mas mahal, pero nangihinayang ako kapag para sa sarili ko, mas gusto ko sa ibibigay. Kung may cellphone man ako, yung cellphone madalas, yan ay dahil doon sa postpaid. Kung ano yung pre ng postpaid. Ang magandahan nun, every 2 years napapalitan. Amen? Pero alam niyo sa ano dito, hindi ko kayang maggastos ng malaki na ano. Pero pagdating sa pananampalataya, pag sinabi na merong kung ano yung challenge sa akin ng Panginoon, sabi ko nga yung challenge ko na binigay ko nung last time is, iba yung nasa isipan ko na ibibigay nung nasa office ako, iba nung nandito ako sa pagdating dito iba na naman. Palaki ng palaki. At kung ano na yung sinabi ko dito sa pulpit, yun na. Amen?
Pero alam yung nakakatawa, God will provide. God will provide. Nag-commit ako last February. I thank God for the speaking engagement. Okay? At makakatanggap ka ng speaking engagement, yung mga ano na yung love gift na yan, madalas siya mapupunta pa rin sa offering. Pero alam niyo nakakatuwa doon kung paano mag-provide ang Panginoon. Amen? Kasi isang bagay na ano natin dito, yung bang gusto natin yung ma-experience natin ang Panginoon once na nagtiwala ka, nangyayari yung Philippians 4:19. Ano yung sabi sa Philippians 4:19? But my God shall supply all your need according to His riches in glory by Christ Jesus. Alam niyo yung kung paano mag-provide ang Panginoon. Ako natutuwa doon sa way ng Panginoon na kung minsan magpo-provide ang Panginoon. By the way, huwag kayong mag-expect na, Lord, sige nga, subukan ko nga kita. Yung bang imposible, makapulot ako ng 1,000. Sino sa inyo na nasubukan nyo sino sa inyo nag-pray kayo na, Lord, gusto ko makapulot ng 1,000. Mahirap kasi yung prayer na to eh. Alam niyo kung bakit? Parang sinabi mo, Lord, sana may makawala ng 1,000. Kasi hindi ka makakapulot ng 1,000 kung hindi may nakawala. So merong umiyak para mapagbigyan yung hiling mo. Tama? Nakukuha nyo? So huwag mo na lang ipag-pray na sana ano ka. Ngayon kung may mga burara talaga na nakahulog, yan. Pero kung ipag-pray mo na sana, ito na lang, Lord, ibibigay ko to by faith, hindi ko alam kung paano, pero unexpectedly, Lord, gusto ko yung ikaw yung kumilos. And God will use somebody na hindi mo kilala, somebody na hindi mo in-expect para mag-provide ng Panginoon, ang Panginoon. Yung bang, nakakatuwa si Nanay Guring eh. Nag-pray siya, Lord. Diba? Panagi kong sinasabi si Nanay Guring. And nakakalungkot, hindi ko nakita siya nang namatay dahil hindi sinabi sa amin. Last year siya namatay, hindi sinabi sa amin eh. Pero isang bagay na sinabi ni Nanay Guring, one time nag-pray siya. Diba sabi ko sa inyo yung prayer niya, yung naalala niyo yung Chico? Prinobide ng Panginoon yung kanyang commitment sa Chico, mahal yung pagkakabili doon sa Chico niya. Tapos yung sa may mais. Pero ang paborito kong illustration ni Nanay Guring, yung nag-pray siya ng commitment na wala siya. Tapos na merong kumatok sa kanya isang tao na may utang sa kanya 6 years ago. Naalala yung utang. Hindi niya na-expect yun. Di ba maganda yun yung bang, hindi ka nag-pray, Lord, sana makakapulot ako ng 1,000. Hindi ka nag-pray na may mawalan para makapulot ka, kundi nag-pray ka lang, Lord. Hindi ko alam kung paano mo ito provide yung commitment ko, pero I pray na mag-provide ka. Then, nakaalala, no? Biglang naalala na pasensya na po, it took to 6 years bago ko mabayaran. Imagine mo, kaya palang konsensyahin ng Panginoon yung taong may utang sa'yo. Siguro sa panaginip, napapanaginipan ka. Tapos biglang nagbayad, ano? Amen? Amen? Okay? Hindi mo alam yan kung anong gagawin ng Panginoon. Okay? Is another illustration. Si Haiti May Wyatt. Hindi ko alam kung kaya nyo bang maipakita si Haiti yung picture nung search nyo nga lang kung kaya nyo makita si Haiti May Wyatt. Isa itong narinig ko na testimony. Isang batang babae na umattend siya at naimbitahan siya na umattend sa isang Baptist church doon sa may Grace Baptist Church in Philadelphia. Doon sa Sunday school class na inatinan niya, nakita niya na sobrang dami na ng bata na wala na siyang upuan. Kaya hindi ko alam kung doon sa kwento is kinuha siya ng Sunday school para paupuin sa tabi niya or sa niya, pero wala na siyang maupuan. At itong bata na to, nagpray ito, nagkaroon ito ng desire. Kaya kinuha nila yung picture niya, inano nila ito dahil itong bata na to, si Haiti May Wyatt, nagkaroon siya ng desire na Lord, sabi niya, just imagine napakabatang babae na sabi niya gusto niyang magkaroon ng malaking Sunday school room. It's so happy na nagkasakit itong bata na to after 2 years namatay. Nung namatay yung bata na to, nag-preach si Pastor Conwell, kaya yung kanilang pastor, si Pastor Russell Conwell. Nag-preach siya sa funeral, tapos yung tatay niya nagbigay ng isang red na pocketbook
na nakasulat doon yung, na may laman yun na 57 cents. Okay, 57 cents. Tapos may note doon na sabi niya, pinipon niya pala yung 57 cents na yun for 2 years. At ang nakanote doon is para daw magkaroon sila ng mas malaking Sunday school room. So kinuha ni Pastor Russell Conwell yung letter na yon, pinich niya yun sa church. Nakapag-raise sila ng around $250 that time sa church nila, pero itong nakakagulat. Sa bawat places na pinipreach na yon, narinig ito ng marami at nakapag-challenge ng marami. And one time, meron isang realtor na nakarinig ng kwento na talagang nag-speak sa kanya. Bumili siya ng property na mas malaking property para sa church. Pinagawan niya ng building. Alam niyo yung ginawa niya? Request. Ito lang request. Ibigay niyo lang sa akin kapalit yung 57 cents. 57 cents. Ibigay niyo yung kapalit. Yan yung parang, ano niya. At nung time na yun, ang daming nag-sacrifice, umabot ang kanilang sacrifice ng $250,000 yung worth. At nakapagpatayo sila ng building ng capacity 3,000. Because of the 57 cents ng isang bata. Okay, listen. Sometimes, hindi mo alam kung ano yung magagawa ng little sacrifice na gagawin mo. Alam nyo, bawat isa sa atin will have a testimony ng sacrifice na gagawin natin. And sabihin ko sa inyo, someday, pagdating dun sa langit, malaking sacrifice yan. Hindi alam ng bata na to, na one day yung kanyang desire is higitan pa ng Panginoon because of her desire at nag-sacrifice lang siya for 57 cents. Alam nyo, why not gawin din natin yan? Mag-ipon kayo. Mag-ipon tayo. Tapos yung pag-iipunan natin talagang, Lord, ito yung dinidesire ko. Hindi malaki-malaki yan, pero yung maliit, maraming magagawa once na ginawa yan by faith. Amen? Amen? Okay? Then last, number 3, the privilege to be rewarded by God. So meron tayong privilege to share the sacrifice with God. May privilege tayo to be used by God, para magtiwala to be used by God. At yung number 3 is the privilege to be rewarded by God. One of the lowest reward that we could get is financial blessing. Okay? Pastor, pinakamalit ba yan? Yes. Kasi gusto natin Luke 6:38. But my God shall, sabi niya dito, give and it shall be given unto you. Good measure, pressed down, shaken together, running over, shall men give to your bosom, for the same measure that you meet withal, it shall be measured to you again. Gusto natin na we are giving because we want to get. Alam nyo, kapag yan ang motive natin, that is the least na pwede mong matanggap na reward. It's good na hindi ka bababayaan ng Panginoon. It's good na palaging hindi mo ma-outgive ang Panginoon. Sabi nga ni Pastor Ruben Glinoga, magbigay ka ng kutsarita sa Panginoon, bigyan ka ng Panginoon ng kutsara. Magbigay ka ng kutsara sa Panginoon, bigyan ka ng sandok. Bigyan mo ng sandok ang Panginoon, bigyan ka ng kawali, no? Pag binigyan mo ng kawali ang Panginoon, bigyan ka ng kawa, no? Pag binigyan ka ng kawa binigyan mo ang kawa ng Panginoon, susunod restaurant, amen? Hindi mo ma-outgive ang Panginoon eh. Tama yun. Hindi mo ma-outgive talaga ang Panginoon, pero isang bagay. Sana ma-realize natin that the least blessing or reward is finances. Meron akong gustong sabihin sa inyo na mga ibang reward. One reward is your labor will not be forgot by God. God will not forget your labor of love. Ang sabi sa 1 Corinthians chapter 15 verse 58, therefore, my beloved brethren, be steadfast, unmovable, always abounding in the work of the Lord, for as much as you know that your labor is not in vain in the Lord. Hebrews chapter 6 verse 10, for God is not unrighteous to forget your work and labor of love. Alam niyo yung kapag sinabing hindi makakalimutan ng Panginoon yung ginawa mong labor of love, someday pagdating doon sa langit, pag-uusapan natin yan. Someday yan ang mga kwento na hindi natin mapapantayan, that one day,
One time, meron kang ginawang sacrifice that cannot be forgotten by God. Amen? Okay? Marami kang pero ibang-iba yung sasabihin ng Panginoon. Hindi ko makakalimutan yung sacrifice na ginawa mo. Another reward na ibibigay sa atin ng Panginoon is the legacy na meron tayo. Yung legacy that will speak even we are gone. Mark chapter 14 verse 8. Mark chapter 14 verse 8. So hindi lang ito yung material things na matatanggap natin. Sabi ng Panginoon nung merong isang babae na nagbasag ng alabaster box. Ang sabi dito, she had done what she could. She is come, poured hand to anoint my body to my burying. Bury lies unto you. Well, wheresoever this gospel shall be preached throughout the whole world. Parang Verse 9, Brad, yung verse 9? Parang inano na ng Panginoon na someday, hindi alam ng babae na yung kwento niya hindi lang pag-uusapan sa baryo nila, hindi lang pag-uusapan sa buong Jerusalem, pero ang sabi ng Panginoon, someday, buong mundo yan. Hindi lang sa generation natin, kundi sa susunod na generation. As long na hindi nawawala ito, and by the way, hindi ito mawawala. Merong isang verse na patungkol sa babae na pag-uusapan ang ginawa niyang sacrifice because that is her legacy. Alam niyo, someday kapag magkaroon tayo yan ang pinakamagandang reward ng Panginoon. Na may legacy tayo, hindi man, by the way, wag tayong mag-expect na kapag nag-donate ka, nalagay natin donated by. Nag-donate ka ng pulpit, gusto mo. Saan ko ilalagay, donated by. Tapos andun ka rin, sa may harapan ng church, donated by. Tapos lahat na upuan, donated by. Imagine mo kung lahat dyan donated by, baka maging donated by Baptist Church tayo. Hindi natin kailangan ilagay yung pangalan natin sa lahat ng ginagawa natin. Pero pag kwentuhan tayo, may legacy na hindi makakalimutan kung tayo ay nananatili. And sabihin ko sa inyo, hindi nyo lang to alam pero marami sa inyo na pinag-uusapan ng testimony because whenever we preach, mula pa ng panahon ni Pastor Brown, Pastor Sipona, Pastor Tokero hanggang sa akin ngayon, may mga pangalan ng tao na palagi nababanggit na testimony kung paano kayo ginagamit ng Panginoon. Amen? Okay? And another thing is the reward that cannot be lost. The reward that cannot be lost. Mark chapter 9 verse 41, for whosoever shall give you a cup of water to drink in my name, because ye belong to Christ, verily I say unto you, ye shall not lose His reward. Meron tayong someday. Alam nyo, if God will bless me a money or finances, mawawala din yung someday. Sabihin ko lang sa inyo, halimbawa, may pera tayo sa bangko. Paano kapag nagkaroon ng gera? Lahat ng pera natin, wala na. Kasi, kung wala nang kung sabog na yung BPI, wala nang pera ng Laloma Baptist Church. Okay? Kung biglang bagsak ng Pilipinas, wala na. Hindi mo mapipilit yan. Doon sa Bayambang, meron kaming isang sikat na bangko doon. Homeowners Bank. Naalala mo pa yun, ma? Homeowners Bank. Sinunog yung Nanay Mercy, Homeowners Bank. Maraming nagbabangko doon na mga business, yung mga tendera doon sa Bayambang. Kilalang-kilala yung bangko na yon. Nung sinunog, nasunog. Madalas sinusunog no? Nung nasunog yung palengke, nasunog yung Homeowners Bank. At yan ay isang maliit lang na rural bank yan. Whether they like it or not, hindi na nila makukuha yung kanilang pera. Hanggang dun lang sa kayang ibigay ng yung PDIC. At I think during that time, ang pwede lang maibigay is 100,000. So maraming umiyak kasi yung million na umabot, more than 100,000 na pera nila, umabot ng million na wala sa isang iglap.
Alam niyo kung ang ano lang finances o material blessing ang reward natin dito, someday it will be loose. Someday it will lose. Pero ang reward natin sa langit is something that cannot be loose. Amen? Of course, sa 1 Thessalonians chapter 2 verse 19 is the crown of rejoicing, and the most important part, 2 Corinthians 9:12. 2 Corinthians chapter 9 verse 12. For the administration of this service not only supplied the wants of the saints, but is abundant also by many thanksgiving unto God. Alam niyo the best na reward in doing something for the Lord is yung thanksgiving na umaabot sa trono ng langit, sa trono ng Diyos because of our sacrifice. Amen? Hindi mo alam kung gaano karami nagpapasalamat. Siguro sa atin, sacrifice yan, hindi natin napapansin. Ako, sanay na ako eh. Sanay na ako na kapag nakuha ko yung allowance ko, alam nang nasa accounting committee yan. Pag natanggap ko yung allowance ko, lagay ka agad yan sa sobre. Nakasulat na yan. Yung allowance na natanggap ko last February 15, nakasulat na yung opening ko hanggang March 15. Nakasulat na lahat yan. Nandun na yan sa church, nandiyan sa may office. Nakalagay na yan sa envelope. Sanay na akong ibigay. Bibilangin ko lang yan. Makikita ko lang yan na dadaan sa kamay ko. Bibilangin ko kung gaano man karami yan. Pero bumabalik yan sa offering. Ngayon, isipin niyo, Pastor, hindi ka ba nangihinayan? Alam niyo, kung pag-iisipan lang natin yung pwede magbili ng pera na yan, manghihinayan ka, pero yung malaman mo na maraming nagpapasalamat because of the testimony that we have. Maraming nagpapasalamat because na-save sila through the giving na ginagawa natin o sacrifice na ginagawa natin. Someday, pagdating dun sa langit, magulat na lang kayo. Biglang may kakamay sa iyo na Aprikano. Maraming salamat. Tagaloma Baptist Church ka, maraming salamat. Pagdating doon, wala nang barriers ng language. Amen? Amen? Okay? Siguro Tagalog ang ano sa langit. No joke. Pero magugulat ka na lang, merong taga-ibang bansa, kakamay sa'yo. Thank you for your giving for the mission. Alam niyo, isa-isa yan, magugulat kayo. Siguro, isa sa pinaka-busy na gagawin natin doon sa langit, magpasalamat tayo doon sa mga ginamit ng Panginoon. Someday, ang Laloma Baptist Church will give thanksgiving doon sa mga tao naman na ginamit ng Panginoon para dalhin dito si Pastor Brown. At tayo naman, pasalamatan tayo ng mga na-send out natin at sinuportahan natin. Amen? Amen? Okay? So ulitin ko, the least blessing na babalik sa'yo is finances. Pero ang daming mga bagay na a reward cannot be loose. A testimony, legacy na pwede mag-speak even we are gone. Yung crown of rejoicing, thanksgiving of many and of course, God will not forget any labor na ginawa natin. Amen? Okay? So, sa tingin nyo, nakakasawa bang magbigay? Hindi nakakasawa yan. Gawin lang natin. Sige lang ng sige. Pag-pray nyo lang. Walang masama dyan Alam mo, madali lang magbigay. Ganito lang, Lord. Lord, naibigay ko na yun last year. This year, tataas uli ako. Pero hindi ko alam kung saan manggagaling. Bahala ka ulit, Panginoon. This year, magtitiwala uli ako. Amen? Okay? Titiwala uli ako. Alam nyo, baka sabihin niya, Pastor, mauubos na. Paano kapag dumating ang Panginoon bukas? Hindi na ubos. Dumating na ang Panginoon Amen? Amen? Okay? At pag dumating na ang Panginoon, lahat ng meron kayo, ipapamigay nyo na yan. Okay? Sino sa inyo, kaya nyo ipamigay yung bahay nyo someday sa loss? Yung mga may iwan. Okay? Diba, meron kayong bahay? O, pagka dumating ang Panginoon, kinuha na tayo, may iwan yon. Sana wag may iwan yung anak natin, no? Anak, ikaw na bahala. Ibig sabihin yung anak natin, di save. Pangit yun.
Okay lang na maiwan natin lahat yan, wag lang may maiwan sa loved ones natin. Amen? Okay? Iwanan na natin mga business natin na yun sa Panginoon sa ano, sa mga tao na hindi mara-rapture pero someday pag nag-rapture, it worth it kapag ginawa mong sinacrifice ng isang bagay. So tayong lahat ay tumayo. Karoon tayo ng short invitation, patawad, hindi ko, medyo nagkatagalan ko ng konti message. But I pray na ito ay naging pagpapala sa bawat isa sa atin. The privileges in supporting mission. Number one is the privilege to share with God's sacrifice, the privilege to trust God to support missions, and the privilege to be rewarded by God. So, sana hindi tayo malupaypay sa pagbibigay sa misyon. Sana kahit na masyado na yung ginagawa natin ng sacrifice, let's just pray. Kayo may mga trabaho, mag-pray kayo ng promotion. Kayo may mga business, mag-pray kayo ng more blessing. Kayong may mga nag-aaral, pray na magkaroon kayo ng trabaho someday. One purpose. Lord, in every blessing we have, we want to share the sacrifice with you. Amen? We want to share, na makapag-share tayo for the sake of the gospel. So tayo manalangin, let's pray. Heavenly Father, maraming salamat po. Bless you po, Panginoon, na aming invitation. Kayo pong manguna pong muli. Kayo pong may taas. At dalangin ko po, Panginoon, na kayo pong mag-speak. Ito na po aming samad dalangin sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen.